Hi guys, it's Christine and welcome to our family budget. So today, gusto kong i-share sa inyo ang aking 5 tips sa pag-grocery or sa pagpamimili. So, let's get started. So, number one, first is maglista muna. Very important ang maglista muna bago pumunta sa grocery dahil para maiwasan ang impulse buying at walang makalimutan at para alam mo kung ano yung mga ingredients na nakakailanganin mo sa iyong pagluluto. So, very important. At alam mo kung saan ka pupunta, hindi pwedeng ikot-ikot ka lang sa grocery store, hindi mo alam kung kasi minsan nangyayari sa akin yun before, yung hindi ako naglilista. Parati akong may nakakalimutan at ikot na ako ng ikot. Tsaka, parati yung nakakalimutan kung ano yung bibilhin ko. So, that's the purpose of maglista. So, that's number 1. And number 2, magtanong. Kailangan mong magtanong-tanong huwag kang mahiyang magtanong dun sa mga merchandisers, sa mga employees, kasi usually meron silang mga promos like mga end of the month, nagpo-promo sila ng 50% off. Kagaya sa Robinsons, minsan meron silang mga festival. Ewan ko lang, nakalimutan ko kung ano yung month, pero meron silang mga festival na ganun. Every week, I think, parang meron silang mga promos for this week, mga chicken, for this second week, mga pork, ganun. Meron silang mga festival na ganun. So, parati silang nag-sale. Pati din sa Shopwise. So, huwag kayong mahiyang magtanong kung merong mga, ang tawag dito, mga ongoing or paparating pa lang ng mga promos kasi doon kayo makakatipid. So, yan. Number 3, bumili ng maramihan. Ibig sabihin, pag may ongoing na promos like chicken or pork, bumili ka ng imbes na bumili ka ng 1 kilo, gawin mong 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, or kung gano'ng kadami pwede mong ilagay sa freezer mo. So, ilagay mo sa freezer mo para meron kang lulutuin for the next kinsena or next month kasi hindi mo sisira yun pa naka-freeze. So, that way, makakasave ka ng pera. So, bumili ka ng maramihan pag may mga ongoing promos na alam mo naman na mga basic na kinakailangan mo naman talaga talagang naka-staple na doon sa ano mo na kailangan mo yun. For example, mga chicken, pork, so kailangan natin yun. So, pag nag-promo, doble-doblehin nyo yung pagbili nyo para mas malaki yung masasave nyo. Kasi imagine kung 50%, so talagang malaki yung masasave mo for the next week, next kansena, or next month. And number 4, bumili ng store brands. Store brands means produkto ng store. Yes. So, yun yung mga ginagawa ko. Mas mura yung store brands compare sa mga branded. At saka papareho lang din naman yung lasa niya, papareho din yung um, mga ano niya, papareho din yung effect. So, mas better na bumili ka ng store brands. So sa Shopwise, hindi ako nagpo-promote ng store. Pero usually kasi yun yung mga store na marami silang mga store brands na sobrang mura na makakatipid ka naman talaga. And number 5, huwag magmadali. Yes, huwag kang magmadali kung pupunta ka sa grocery store kasi yun yung tendency kasi nun, mag-impulse buying ka or kukunin mo kung ano yung mga hindi mo kailangan or instead na libutin mo yung buong store para makita ka yung mga promos, hindi mo nalilibutan kasi nagmamadali ka na. So, ang ending, nang kukunin mo na lang yung mga mahal, yung mga branded, kasi nga nagmamadali ka. So, yun. Yun yung importante na gawin mo. Huwag magmadali. Take your time pag nag-grocery ka kasi that way makikita mo hindi yung utak mo hindi aburido. So parang relax ka lang. So makakakita ka, libot ka lang ng libot store
makakakita ka rin ng mga promos like mga canned goods, mga ganun, mga sabon, or kahit anong pa ipapromo nila. So, yan. So, wag magmadali. So, that is my 5 tips sa para sa pag-grocery or pamimili sa grocery store. So, yun yung mga basic na ginagawa ko din. So, I hope you guys enjoy and please like and subscribe to my channels para ma-update kayo sa mga babahagi ko pa ng mga budget tips. And that's all for today and see you in my next video. Bye!